Diyan. Ayun. Okay. So, special assistance, ito po ang mabigat. Actually, kung titingnan po ninyo ito, special assistance, dito po pumasok yung land recovery. Okay. Okay, dito po tayo nagtutulungan sa kaso na umabot na ngayon na almost 440 cases. So, na. yung mapapatak sa bayanihan yan. Yes. So, kaya nga, kailangan talaga ang isang membro para ma-avail mo itong nabanggit na ito ay aktibo tayo. Okay. Okay, so number 7, itong land for the landless. Ito ang maganda. Kasi marami tayong mga kababayan ngayon na nagtatanong nga sa akin kung nasa field ako. Ang sabi, sir, paano yan? Ang upahan lang ako, pwede ba ako maka-avail niyan? Yes po, pwede. Pero hindi sa ngayon agad. Okay. Kailangan medyo sa proseso pa. Sa prosesohin mo. Kailangan hindi naman bumaba muna sa 6 na buwan bago ka magiging ano diyan. So, ibig sabihin, depende din sa lugar na gaya niyan. Dito tayo sa parte ng Mandaluyong. So, hindi na tayo makakakita dito ng maluwag na bakante. So, kung ikay membro ng RIMA, andito ka nakatira sa Mandaluyong at wala kang puwang o wala kang bakanting lote na makikita, pumunta ka sa maluwag na lugar. Either pumunta ka sa Caloocan dahil maluwag, o either pumunta ka sa Antipolo dahil maluwag, o parte ng Marikina. Ibig sabihin, basta may instalasyon o may grupo o may parte ng RIMA, basta mga RIMA na. Yes. I-coordinate ka pwede lang siyang doon. ihalo doon. Yes. Dahil RIMA Kahit ka na. umuwi ka pa sa kung saan sa Mindanao, sabihin mo lang, Basta sir, RIMA. umuwi ako ng Mindanao, doon ako gusto mag-avail ng ganito. Sulatan lang po natin yung ating leader sa Mindanao. Ayun, mga kaibigan, kung sakaling nakikinig po kayo, naiintindihan niyo siguro yung ibig sabihin ni Mr. Abduan, ano? Kung sinasabi niya na kahit saan po kayo magpa-member at wala hong bakante sa lugar na yan, pwede po kayong ilagay sa ibang lugar. Doon din sa mga taga-RIMA. Kasi hindi ho kayo po pwedeng magpumilit dyan na nagpa-member kayo nung kayo mga renter lamang. So, ngayon yung lugar rin ay wala na po kayong paglalagyan. Pwede po kayong ilipat doon sa may maluwag-luwag na espasyo. Yes. Iyon ang ibig sabihin. 120 square meter yan, dato. Halimbawa, itong mga kasi, katulad ito ngayon sa stop and shop, ano? Yes. Ang stop and shop, hindi lang sa ibinanggit mong sukat na yan, ang nagiging problema. Kasi, mayroong bahay dyan na 3 doble sa binabanggit mo. Subalit, itong pong bahay na ito, ay mayroon po siyang mga anak na nadyan nakatira, pamilya niya. Okay. Siguro, pwede na para sa kanila. Dahil i-divide sa kanila yung Yes, pati mga anak. Opo. Ayun. I-divide yan. Kailangan kung kunyari yung luwag na yan ay pwede sa 3, kailangan ipangalan sa 3 yan. Paano yung 3 palapag ay lumagpas po doon sa sukat na 120 square meters? Ano po ang gagawin natin dito? I-check na ang mapipila ito dahil kabilang haligi, tatanggalin natin ito eh. Sa mga ganyan Baka dato, matikwas ito. Sa mga ganyan dato, medyo hindi na tayo masyado mahigpit yan. As is where is na po ang ibig sabihin yan. Doon po malilipan tayo na ito. pumunta sa bakante talaga. Wag na natin medyo sirain yung maganda ng katayuan. Total, na medyo sumasarap po yung pinag-uusapan namin dito. Ito, Mr. Abduan, siguro ito, talos mo to lahat ang ating mga tatanong eh. Kung ang isang lugar na yan ay hindi po member ang iba, Yes. ay bagkus pa nga, pinagtatawanan pa, walang mangyayari yan. Opo. Kapintasan po ang ibig sabihin to. Yes. So, kung ito ba dumating ang punto na mayroon ng dokumento yung RIMA para dyan sa mga beneficiary ng lugar na yan, Yes, opo. ano po ang gagawin natin dito sa mga nakatira na hindi naman membro? Ano po ang gagawin natin? Okay, iyan ay i-simplify lang natin dato. Actually, ang RIMA ay hindi naman nagmamalabis. Kung sakali man talaga, pagdating na ng punto, yung final and executory na talaga, mayroon na tayong napanghawakan na desisyon ng korte na tayo na talaga ang kinikilala na isang may-ari dyan. So, yung mga tao na yan na hindi membro ng RIMA, padalhan din naman natin yan sila ng demand letter. Para paalisin? Yes, hindi paalisin. Ang ano lang natin, babanggitin doon, notice to settle or bakit. Ibig sabihin, nasa kanyang desisyon yun. If ever na makipag-settle siya, stay put siya yan. Dahil mayroong kasunduan eh. Kasi
Kung hindi siya makipagsettle, bahala na po ang Kasi- korte. Kasi idadaan sa korte natin. Kaya nga, yan kaya eh. nga. Mr. Abduan, ganito ganyan eh. Hindi lang po kayo ang nasasaktan sa office. Yes, opo. Ang nasasaktan po dito ay yung mismo sa tabi ng bahay ng isang taong hindi nagpapamimbro. Kung walang ginawa ito, kundi pintasan ng pintasan yan. Ang ibig sabihin, kung makikipag-settle pa ito, abay, baka nagkagulo itong nag-aambagan para makarating sa dokumento para magkaroon ng katibayan, ay samantala itong kapitbahay ay hindi naman naglabas ng pera para tumulong sa gastusan. Ang akin dito, kalaban na natin ito sigurado. Yes. Hindi yes, po pwede itong pagbigyan ng pagsitel dahil hindi po siya nag-ambag sa kahirapan, sa kasalukuyan, naghihirap yung mga tao at kakainin na lamang ng mga kapitbahay nila ay inaambag pa doon. Okay. Samantala siya ay may kakayahan mag-ambag ay hindi ho nagbibigay. Okay naman kung ganyan man lang na walang paninira na ginawa niya laban sa RIMA, pwede antayin na lang natin yung tinatawag natin na final and executory na. Ngunit kung talagang sa tingin natin na siya ay nagmamalabis na pinagsasalitaan na ng hindi kanais-nais Yeah. ng RIMA, pwede po naman natin yan na formalidad na natin sa barangay. Kasi mayroon na tayong presidency. Sulatan na lang natin, ito bakit na lang, tapos ipakita natin yung ating desisyon galing sa korte, yung final and executory. Yes, ganun yun. Pwede Ganun. pong isampal na sa pintuan nila na huwag ka nang pumasok. Kung nasa labas ka, huwag ka nang lumabas. Opo. Ganun na nga talaga Di ba? po. Kung ano man sakali, yun na nga, final and executory na. Kung nakikinig po, later siya. kung nakikinig po yung sa stop-in shop, kayo, Gloria, at saka Colonel De Los Arcosa, Colonel pa man din itong aking kaibigan eh. Marahil ay nabubuo nyo sa inyong kaisipan na yung mga taong yan na nagmamatigas po sa inyo na hindi po tumutulong sa mga gastusan ay pahinugin nyo muna dahil matatapos na tayo dyan. Yes. Pagka ma-approve na ho yung ating plano, yung approve plan na tinatawag, mag-uumpisa na po tayo magsulat sa kanila hanggang maintindihan po nila na sila ay pwede nang paalisin. Okay. Ito sinasabi ko si Mr. Abduan. Kasi ako po yung halos oras-oras na nagkipag-dialogue po sa kanila, yung mga damdamin po nila ay huli-huli ko na. Pwede ba may mungkahi ako sa iyo dato na kung sakali man pwede po ba yan natin schedule ng meeting o ating i-orient sila para sila mismo ay makarinig kung ano ang kabutihang idudulot. Sa ngayon itong pag-usap natin, nag-aagawan ito sa radyo eh. Opo. Kasi iba po talaga yung tinatawag na formal orientation dahil doon pa ay medyo marami tayong ituturo sa kanila. At bukod doon ating ipaliwanag sa kanila kung bakit ipinagkakalandakan ng RIMA na siya po ay mamimigay ng lupa, mamimigay ng bahay. Doon pa lang ay maintindihan nila Okay, kung bakit. maputo muna tayo dahil ang oras po natin alauna ng tanghali po, mga station break muna tayo. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating mga palitaktakan. Paalala lang po muna sa mga naglalakbay po. Sa mga naglalakbay po sa papunta probinsya ay pag-ingatan po yung mga sarili dahil pamilya na po ang inyong bitbit sa ngayon dahil papunta po kayo sa inyong mahal sa buhay na kung saan nakahimlay ay pag-ingatan niyo po yung pagpapatakbo ng inyong sasakyan dahil pagka kayo po yung na-disgrasya ay mauubos po ang inyong pamilya niyan. Huwag naman sana dahil nagmamalang kayo sa patay, bakit sa buhay hindi pa kayo magmahal? Yun ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo po may mga okasyon ng ganito, huwag nyo pong iisipin na nag-i-enjoy po kayo dahil mararating naman yung mga nawala sa buhay, ang mahal sa buhay. Ang huwag nyo kakalimutan na yung mga mahal sa buhay na buhay ay unahin nyo pong bigyan po ng protection dahil magkakadoble-doble ang dadalawin sa isang taon yan. Maraming salamat po. Okay, Mr. Abduan, tuloy mo kanina yung sinasabi Okay.
Ipagpatuloy ko yung medyo naputol natin kanina na na 15 na programs o bayanihan. Yung sinasabi ko na number 6, yung special assistance po, yun po ay yan po ay tungkol doon sa mga kaso natin na umabot na ngayon ng almost 440 cases. So, dito po ipapaliwanag ko sa ating mga members and officers na dito sa programa ngayon, effective noong June 25 na binago natin ito, dito po ang kibali magkaroon tayo ng loyal o talagang puspusan na pag-implement ng tinatawag na monthly dues. Dahil ang monthly dues natin ngayon ay ginawa na ng 150 dahil nga dito sa 15 na programs o bayanihan. So, number 7 po ay land for the landless. Totoo po ito. Binibigay po natin ito. Then, home for the homeless, ibig sabihin, yung walang mga bahay, ay bibigyan po natin ng bahay. Tama yan. Kahit si Posporo nga may bahay, kayo pa kaya. Yes. Kailangan din ng bahay. Posporo nga may bahay. Then, yung number 9 po, yung instant club, na ibig sabihin nito, doon mismo sa lugar ninyo ay magkaroon po tayo ng mga tao na para po doon sa mga emergency preparedness o mga rescue. So, at the instant na magkaroon tayo ng pangangailangang tulong, ito po, nagrupo yung instant club ang response. Okay. Then, dito po sa nabanggit na senior citizens, may nagtanong sa akin Naku, kanina. tinamaan nga, takot tayo. Senior citizens po mga kasama, ito po ay napakagandang programa. Kung sakali ito ay magkakatulungan nga po tayo, ito po ay ating pangangalagaan ng ating mga matatanda. Senior. Okay. Bakit? Inuubo na ako eh. Panglabing isa itong mga disabled citizen. Eh, dyan maaawa po tayo. Disabled pa. Oh. Senior citizen, disabled pa. Yan po, Eh, talagang gulpi yung kasama po inabot yan ito. na pangangalagaan ng ating foundation. Ito po yung FODS. May programa po ang RIMA na ang lahat na mga membro ng RIMA ay libre po Pero, ng pagkain. ongoing na yung sinasabi mo, ongoing na yun. Ano yan? Actually, hindi pa po. Ito po ay prepare itong program na ito to be implemented as soon as possible na ito. Ayun. Okay. Pasensya kayo mga pilay-pilay dyan. Hindi pa pala natin mapapakinabangan sa mga oras na ito dahil Hindi pa naman sila membro rin eh. Binabalita pa lang namin, bagay naroon tayo dahil Oh yes. sakop na kayo dyan pagka talagang na-implement na ito eh. Yes. Then itong mga 13, itong rehab, fees and order. Ibig sabihin, yung Sa mga disiplina ka. mga disiplina natin, mga problema sa kailangan i-maintain natin yan. Babaguhin natin yung kung ano man ang dapat baguhin natin sa lugar. Huwag yung asawang babaguhin ha. Depende siguro. So dito yung pang-14, itong garments. So dito sa garments, Kami itong mga ganun, yes, manufacturing. magkaroon tayo ng sariling factory para rin sa mga membro. Ito ang maganda, itong pang-15, itong Rima Young Minds Club. Ibig sabihin, ang nag-edad nating mga bata na 17 below, okay, sabihin na natin, Iuhubog natin. ipamimbro po rin natin na ganun pa rin po ang sistema. Kasi hindi rin naman natin masasabi na yung ating mga kabataan o mga anak natin ay hindi rin Hindi nagkakasakit. talaga tama naman mga pamembro. Alam kung bakit. Yes. Kapag ang magulang lang ang naging membro, tapos biglang na-disgrasya at walang ay sino ang magiging sa Yes. lima? Opo. Kundi yung anak niya. Yes. Ayun. So, basta isa lang na ipaunawa natin talaga na ang talagang binibigyan ng benepisyo nito o itong programa na ito ay ang membro lang talaga.